Gaya ng sinabi nila Davina, hindi pa nga umuwi si Isagani sa mansyon. Kaya halos isang buong araw din akong nakulong sa basement. Nakalabas lang ako nang may isang mekaniko ang kumuha ng mga gamit sa loob. Ganon na lang ang gulat ng taong yun nung nakita ako. Halos hindi rin ako lumabas sa aking kwarto buong araw, dahil sa tagal kong makabawi sa takot. Hindi ko pa tuloy na iiwan ang sulat ko para kay Raquel, na siyang dapat kunin ni Danilo kahapon. Porket hindi kita sinisita, ibig sabihin ay magpapakahayahay ka na lang dyan sa loob ng kwarto mo, Alexa. Hoy! Malakas na kumalampag ang pinto ng aking silid. Buksan mo tong pintuan kung ayaw mong sirain ko tong tuluyan. Nakakabulabog yung boses ni Panying. Magkakasunod pa niyang kinatok-katok ang pintuan, sa punto na masisira na iyon. Pabaantong hininga akong bumangon mula sa pagkakahimlay sa kama, saka naglakad para buksan ang pintuan. Bakit? Walang kagana-gana kong tanong sa nanggagalaiting mukha ni Panying. Anong bakit? Nagpi-feeling ka na naman bang seniorita rito? Hinayaan kita kahapon na magkulong dyan sa kwartong yan, pero wag kang makakaasa na makakaulit ka pa ngayon. Kumilos ka at itapon ang mga basurang nakatambak sa kusina. Hindi ba't banned na ako sa pagtatapon ng basura? Walang ibang gagawa yun kundi ikaw. Subukan mo lang magsabi kay Sir Isagani, bibigyan pa kita ng mas mabigat na trabaho. Napalabi ako sa banta niya. O sige ho, magpapalit lang ako sa uniforme ko. Nagmarcha siya papalayo. Agad ko naman ulit sinarado ang pintuan, para magpalit ng damit. Pinilas ko rin ang piraso ng papel sa notebook, na siyang may laman ng sulat para kay Raquel. Pinasok ko iyon sa malalim kong bulsa, bago tuluyang lumabas ng kwarto. Nagtungo agad ako sa kusina, para kumuha ng 3 malalaking garbage bag, saka naglakad patungo sa pathway kalapit ng garden, para itapon ang mga iyon sa tangke. Alexa, inaasahan ko nang madadatnan doon si Danilo. Narinig ko ang ginawa sa'yo nila Davina. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Umiling ako. Okay lang ako. Nilabas ko ang piraso ng papel at inabot iyon sa kanya. Pasensya na hindi ko naabot sa'yo to kahapon. Agad niya yung tinanggap. Nakita ko nang may nilabas din siyang sulat sa loob ng puting envelope. Ipinapaabot ni Miss Raquel. Basahin mo raw ng maiigi ang nakasulat, Alexa. Tinanggap ko iyon, mabilis na tinago sa aking bulsa sa katumango. Salamat. Hindi ka na pwede pang magtagal dito sa loob, Alexa. Kumakalat na merong namamagitan sa ating dalawa. Ginagawa ko na ang lahat para itanggi ang diskusyon nilang yun. Pero kapag nakarating yun kay Sir Isagani, mas mahihirapan kitang maitakas, dahil alam kong pareho niya tayong mapag-iinitan, lalo ka na. Kasi sakin, ayos lang. Kaya kung magpaliwanag kay Sir Isagani, ang pinakamasama niya lang magagawa ay ang sisantehin ako. Muli akong tumango-tango, labis na naiintindihan ang nais niyang iparating. Huwag kang mag-alala, iintindihin kong mabuti ang gustong gawin ni Raquel, nang hindi ka na rin maipit pa sa gulo ko. Tatanawin ko tong isang malaking utang na loob sa'yo. Masaya akong makatulong sa iyo, Alexa. Isa pa, malaking puntos rin to kay Miss Raquel na mapansin ako. Halos araw-araw na nga kaming nagkikita Naiba na naman ang emosyon sa mukha niya, tuwing nababanggit si Raquel. Hindi na kami nagtagal sa lugar na yun, sa takot na baka may ibang taong makapansin samin, nang hindi namin namamalayan. Alexa, inalam ko ang mga whereabouts ni Kuya. Sa darating na Biyernes, ang araw ng pag-alis niya para sa business trip. Sa gabi ding yun, humanda ka. Paulit-ulit kong binabasa ang napakahabang sulat sa loob ng aking kwarto. Sinisiguro kung wala akong makakaligtaang impormasyon, at lahat ng mangyayaring nakasaad sa papel ay maisasalo ko. Dahil Martes pa lang ngayon, ang dapat kong gawin ay bantayan ang bawat salitang makakarating sa tainga ni Isagani. Kung kinakailangan ay hindi ako aalis sa tabi niya ay gagawin ko. Alexa, did you miss this? Knowing you're with Marian this whole time. Why would I miss this? Sa kabila ng isiping yun, ay walang pag-aalinlangan akong tumango. Marahil kailangan ko ang panig niya, lalo pa at kumakalat na may ibang tao akong ginagapang sa kama. Naramdaman kong natigilan siya, mukhang hindi inaasahang sasang-ayon ako. Wala na akong lakas habang tinitingnan ang labas ng bintana na kanina ay madilim pa, ngayon ay pasilip na ang haring araw. Gusto ko nang magpahinga.
Ilang beses na rin siyang nakapagpalit ng ano. Matapos ay nahiga siya sa aking tabi. Pumulupot ang isa niyang braso sa aking baywang, habang nakatagilid ng pagkakahiga at nakaharap sa akin. Napapagod kong ipinikit ang mga mata ko kasabay ng pagkalma ng aking paghinga. Alexa, just why? Pilit ko mang labanan ay nagwawagi na ang antok sa sistema ko. Hindi ko marinig ang mga sinasabi niya, lalo pa nang tuluyan nang mawala ang malay ko. Why do you keep abandoning me? Take a quick shower, and let's have breakfast. Tinanggal ko ang mga namuong muta sa magkabilang gilid ng mga mata ko, saka pinagmasdan si Isagani na siyang nakaupo sa gilid ng kama, habang inaayos ang polo shirts niya. Okay, well, this is the first time he offered me breakfast, after sleeping with him. Nananakit ang katawan kong bumangon, at umalis sa kama. Nagtungo agad ako sa banyo niya, para maligo at mag-ayos ng sarili. Sa terrace din ng kwarto niya kami kumain pagkatapos. Nakahanda na roon ang pagkain sa maliit na lamesa, at tanging 2 upuan lamang ang magkaharapan ang naroon. I wonder who's the unluckiest woman to ever sit here and deal with him. Naupo ako sa kaharapan niya. Nang magsimula siyang kumain, ay doon ko rin lang hinawakan ang kutsara ko. Are you taking the vitamins I gave you last time? Malamig niyang tanong sakin. Tumango ako nang hindi siya tinitingnan. Then, why are you not gaining weight? Hindi ko alam. We'll have to take a look at that after my business trip, saad niya. I'll come back after a week. Make sure that you gain at least 2 to 4 kilos. Napalabi ako. Hindi naman ako baboy para mangyari yan. He frowned. Are they feeding you what I ordered them to? What foods do you usually eat? Nalukot ang mukha ko. Bakit ba niya tinatanong? Gusto ba talaga niya akong minsalto ng ganito? Magmukhang mapahiya sa harapan niya. Alexa, I'm asking you, mas lumamig pa ang tono ng boses niya. What have you been eating? Magkasalubong ang kilay ko siyang tiningnan. Leftovers. Masaya ka na. Does the world really need to know that? That I'm eating leftovers just like what you ordered? What? Nanlisik agad ang mga mata niya, kasabay ng paglukot ng noo niya. What are you talking about? Hinampas niya ang lamesa. Napaintag ako sa gulat at takot sa ginawa niyang yun. Agad akong yumuko. Sorry, maybe I got too upset that I forgot Isagani is the dominant here. Nanag ang matagal na katahimikan sa pagitan naming dalawa. Nararamdaman ko ang talam ng pagkakatitig niya sa akin, kung kaya't mas lalo ko nalang niyuko ang ulo ko, nang hindi siya matingnan. Nakakatakot siyang sumanghal, at bigla-biglang tumayo ng may puwersa. Eat all the food until the last bite. You'll get punished if you waste even a single drop. Nagawa ko lamang iangat ang paningin ko, nang umalis siya sa terrace. Pinanood ko ang likod niya na maglakad sa kanyang kwarto, saka lumabas sa pintuan. Malakas niya pa iyong sinarado, dahilan upang malakas iyong kumalabog. Napangiwi ang labi ko, at muling napabaling sa mga pagkain. Punish me if I waste anything. Is he underestimating my appetite? Sa 3 taon naming magkasama, alam kong alam na niya kung gaano ako kalakas kumain. Sadya nga lang hindi ako tabaing tao. Kahit magmukbang pa ako araw-araw, hindi ako tataba ng katulad ni baby. Una kong kinain ay ang pagkaing nasa plato ko. Sumunod ay ang kay Isagani na halos walang bawas, saka ko hinuli ang mga ekstrang nasa sentro ng lamesa. It has been a while since I last ate like this. Ilang taon na ba? Ang tagal-tagal na rin. Alexa, halos 1 linggong mawawala si Kuya Isagani, malaki itong oportunidad para sa atin. Walang magsususpecha kay Danilo. Gusto kong ipasok kanya sa malaking garbage bin, at lihim kanyang ipupuslit sa back gate ng mansyon. Paniguradong hindi ini-inspect ng mga gwardyang bantay dun si Danilo, lalo pa ang basura. Raquel's plan might be witty, but I think it's smart enough to sleep me out of the mansion. Huwebes pa lamang kahapon ng gabi, ay umalis na si Isagani para sa business trip nila, gaya ng nakasaad sa papel na isinulat sa akin ni Raquel. Kung kaya't ngayong araw ang siyang nakatakdang pagtakas ko. Mga sir, kita-kits ulit tayo next week. Last ko na tong trabaho ngayong araw. Natural at masiglang dinig kong bati ni Danilo, mula sa labas ng basurahan.
Ingat ka. Rinig kong tugon ng isa pang lalaki. Salamat sir. Bahagya akong naalag sa loob ng garbage bin, nang may magulungang bako-bako sa labas. Mabuti na lamang ang mga basurang nakatikip sa akin, ay mga recyclable materials lamang na walang mabahong amoy, kung kaya't hindi ako nasusuffocate sa loob. Mahaba pa ang nilakbay ni Danilo, habang tulak-tulak ang garbage bin, at ako na may tahimik na kinakabahan sa loob. Habang nararamdaman kong papalayo kami ng papalayo, ay siyang paglakas ng pagtibok ng aking puso. Parang hindi pa rin napoproseso ng utak ko ang nangyayari ngayon. Totoong tumatakas na ako sa tulong ni Danilo, at kaunti na lang ay magkikita na muli kami ni Raquel sa oras na makalayo kami sa lugar. Why do you keep abandoning me? Natigilan ako sa pag-iisip, nang bigla kong marinig sa aking isipan ang katagang iyon. Sino nga ulit ang nagsabi niyon? I think I heard it from somewhere and someone close. Ilang beses akong napakurap-kurap. Nang hindi ko talaga maalala, hindi ko na iyon inintindi pa. Alexa, dumagundong ang kaba sa dibdib ko, nang bumukas ang takip ng garbage bin, sumilip doon ang ulo ni Danilo. Nandito na tayo. Lumipat ka na sa garbage truck. Agad akong lumabas sa basurahan. Malalim na ang gabi, kaya napakadilim sa paligid. Tinulungan naman niya akong makaakyat sa loob ng garbage truck, kung saan nakatumpok ang kumpol ng mga basura. Nasa passenger seat lang ako. Tiisin mo lang dyan sa loob. Ayos lang ako rito Dan. Dahil kasama ang mga ito sa plano, hindi tunay na mga basura ang nasa loob. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako kay Raquel sa pagiging maingat niya sakin. Nahimlay lamang ako roon sa loob, habang nagsimula na ang pag-andar ng garbage truck. Nakakamanghari ng laki ng sakop ng lupain ni Isagani, para makitang ilang gate ang nakapalibot sa buong lugar, at lahat ng mga iyon ay may kanya-kanyang nakabantay. Hindi ko tuloy maiwasang hindi matuwa sa planong ito ni Raquel. Dahil naghanap siya ng paraan kung saan hindi kami maiipit sa inspeksyon ni Danilo, at iyon ay ang mga basura. Narinig ko ang malakas na pagbukas ng malaking gate, at ang muling pag-andar ng truck, iyon ang tanda na tuluyan na kaming nakalabas ng teritoryo ni Isagani. Madiin kong kinagat ang aking ibabang labi, pinipigilan ang mapasigaw sa pagbagso ng damdamin. Gusto kong mapahiyaw sa saya. Kahit na alam kong hindi pa ito ang pinal na pagtakas ko, para maisip na nakalabas ako roon, ay para ko nang gustong magbunyi. Tumagal ang biyahe ng halos 2 oras. Subalit hindi ako nakaramdam ng pagkainip, o pagkaubos ng pasensya. Ang laman lamang ng isipan ko, ay kung ano nang mangyayari sa susunod. Naglalaro na ang iba't ibang mga senaryo sa aking isipan. Makikita ko si Raquel, aalis kami ng bansa, babalikan ko ang anak ko, at hindi na kami kailanman makikita ni Isagani. Alexa, tumigil ang truck. Mabilis na dumagundong ang puso ko, at napabalikwas ako ng bangon. Bumaba ako sa truck, habang inaalalayan naman ako ni Danilo. Bumungad sa akin ang maaliwalas, at masayang paraan ng pagngiti niya. Nandito na tayo. Napahugot ako ng hininga, at napahawak ako sa aking dibdib. Nilingalinga ko ang paningin ko sa paligid. Ang nakakaagaw ng pansin ko, ay ang malaking private jet sa kalapitan. Batid ko na ang lugar na ito ay isang private airport, gaya ng nakasaad sa sulat. Alexa, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa lugar. Kaagad akong napalingon sa aking likuran. Mabilis na nangilid ang mga luha ko, nang makita si Raquel, habang pinalilibutan siya ng mga armadong lalaki sa kanyang likuran, na batid ko ay mga gwardya niya. Raquel, halos liparin ko ang kinaroroonan niya. Puno ng pananabik naming niyakap ang isa't isa ng sobrang higpit. Raquel, sinubsob ko ang aking mukha sa kanyang leeg. Matagal na nananatili ang pananabik ko sa kanya, kaya't hindi ko talaga siya pinapakawalan sa mga braso ko. I missed you so much. Alexa, are you okay? May masakit ba sa'yo? Did they abuse you? Did Kuya hurt you? Mas napahikbi ako at magkakasunod na tumanggaw-tango. Ganon na lang din ang paghigpit niya ng pagkakayakap sa akin. Everything will be fine now. I promise you that. Hinagod niya ang likod ko. They can no longer hurt you. Aalis tayo ng bansa, hindi ka na mahahanap pa ni Kuya. Salamat. Maraming salamat Raquel. Naghiwalay kami sa wakas ng yakap.
Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi, walang kasing laki ang matamis niyang ngiti, subalit ang labis na pag-aalala, ay nakaguhit sa mga mata niya. Miss na miss kita Alexa. Ikwento mo sakin lahat Magkakasunod akong tumanggaw-tango, nanlalabo ang mga mata ko, dahil sa pag-uumapo ng aking mga luha. Halika na, handa na ang private jet, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Naglakad kami patungo kay Danilo, na siyang mayroong matamis na ngiti sa labi. Miss Raquel, Alexa, mag-iingat ho kayo palagi. Maraming salamat Danilo. Puno ng sinseridad kong tugon. Salamat sa pagtulong sakin. Napakalaki ng utang na loob ko sayo. Ano ka ba? Wala to. Masaya akong makatulong sayo Alexa. Thank you so much Danilo. Naging posible ang lahat ng to dahil sayo. Isang matamis na ngiti ang binigay ni Raquel sa kanya. Agad na namula ang mukha ng lalaki. Basta para sayo, Miss Raquel. Oh siya, magkikita pa tayo sa ibang pagkakataon. Sa ngayon kailangan na naming umalis ni Alexa. Opo, alagaan po ninyong dalawa ang mga sarili nyo. Kung kakailanganin nyo pa po ang tulong ko sa hinaharap, nandito lang ako palagi. Matapos ng mainit na pamamaalam, ay naglakad na kami patungo sa private jet, habang nakasunod sa aming dalawa ang mga tauhan niya. Hindi ko alam na pati ikaw may mga ganitong klase ng tauhan. Bulong ko pa sa kanya. Tumawa siya. I'm a family member of Santiago, remember? Hindi pwedeng si kuya lang ang merong ganito. Nanigas ako sa kinatatayuan, nang makarinig ng sunod-sunod na putukan. Bigla na lamang napasigaw si Raquel at namimilipit sa sakit na napahawak sa kanyang braso. Raquel,